love. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There is a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for He washed my sins away. He puts within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. To be my endless theme in glory, with the angels I will sing. To be a song with glorious harmony, when the chords of heaven ring. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Manalangin po tayo. O Diyos, at Ama namin na nagbibigay ng patuloy na tulong, lalo na sa mga ginagamit mo, na mga lingkod mo, mga anak mo na sa ngayon ay naiwan pa dito sa mundo upang magpatuloy ng komisyon na iniwanan ng aming Panginoon Kristo na gaganapin namin hanggang sa kanyang pagbalik muli sa rapture. Sa gabing ito ay amin ikaw hiningian ng tulong upang na sa amin pag-aral nitong controversial na mga issues tungkol sa resurrection, translation, at ang glorification ng mga mananampalataya at ganon din ang mangyari sa mga hindi mananampalataya sa karami ng mga pangangaral sa mundo ngayon. Alam namin na ang iyo lang tinuturo sa banal na kasulatan ang tama. Kaya tulungan mo kami na ang amin maunawaan at ang amin ituturo ay magiging kalugod-lugod sa iyong harapan dahil ito ay bunga ng tulong ng Banal na Espiritu. Magklaro ang programa mo sa redemption, lalo na sa pagkabuhay muli. Ito lahat ay amin pinaniwalaan na gaganapin mo para sa iyong kalawalatian sa pamamagitan namin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming sa ngayon ay punong saserdote at sa tulong ng Banal na Espiritu na nanahan sa amin. Amen. Okay, good evening. Ang ating paksa sa ngayon ay ibalik natin sa ating pag-aaral sa mga resurrections. Isa sa mga controversial issues na for the past siguro baka 1,000 o 2,000 years na ay itong doktrina ng pagkabuhay muli ng mga mananampalataya at pagkabuhay muli ng hindi mananampalataya. At gusto ko ulitin na pagsimula pa lang ng ating pag-aral ay atin na sinisikap na ang maintindihan natin na yung nabanggit sa Nicene Creed at saka sa Apostles' Creed tungkol sa isang statement doon sa dulo ng creed na ito na parang nagtuturo na there is only one final resurrection, to life and eternity, and eternal life, and then to damnation. At dahil dyan ay itinanggap na lahat, halos lahat, na ganun ang sistema ng Panginoon sa pagbuhay ng lahat. Ngunit sa banal na kasulatan nakita natin na iba yung resurrection at marami ang mga para sa mananampalataya at isa lang yung mga para sa hindi mananampalataya.
That's one of the reasons why I decided na pag atin ito aralan na masinsinan at sa detalye para na ito ay ma-resolve sa ating mga kapulungan Kristiyano na ating tinuturuan and make them realize na God has a special chronological program para sa kanyang mga mananampalataya. At ang malungkot dito ay na kung ang inyo mga ngaral sa simbahan ay ayaw maniwala ng dispensations. Because ito ay klaro sa dispensations. At hindi pwede na walang dispensations. Kasi kita naman natin Old Testament, New Testament. So mayroon, kahit diyan ka lang, dalawa, ano na yan, may masakupan na yan ng mga resurrections na hindi kasama doon sa dulo. Okay, we are now on the last. So maaring dalawang session pa lang matapos na natin itong atin pag-aral sa First Fruits Resurrection. Okay, number 4 ngayon ay ang resurrection of millennial saints. Na para sa inyo nga nagasunod na for a long time, alam nyo na yan kung anong ibig sabihin ng saints. S-A-F-E-S. Yung saints na yan ay yan ang mga innocent na mga bata ang namatay in innocency na inaalagaan ng Panginoon ang kanilang mga kaluluwa. At sabay-sabay yan sila nabuhayin. At ang pagbuhay sa kanila ay sa dulo ng millennium. At we are going to see that. And also the translation of the millennial saints. May translation at may resurrection sa dulo ng millennium na hindi pa kasali dito yung resurrection ng unbelievers. Isa pa yan niya. Kaya lang, sa ating pag-aaral ay mabanggit lang yan natin sila, but our purpose here is to show the different chronological periods na ang first fruits ay ma-resurrect. At may mga first fruits na i-resurrect, mayroon naman na first fruits na hindi sila magdaan sa resurrection dahil sila ay i-translate. So, ang translation ay kasama na rin sa resurrection when it comes to the saints and the saints. Okay, yan ngayon. Sino mga ito? Klaruhin natin na ang bubuhayin dito sa first fruits number 4 ay iba ito sa binuhay sa first fruits number 1. Ang number 1 ay yung sa Matthew 27, yun ang unang first fruits kasama sa kay Jesus. Si Jesus talaga ang first fruit na una. Kaya lang, nabanggit siya ni San Pablo, Christ the first fruits. Dahil may 4 pa na kanyang tangayin o sa atin sa Ilonggo. Sa Tagalog. Parang 4 ka first fruits ang dadalhin ni Jesus sa langit. Kaya first fruits siya kasama sa mga 4 na ito. Tapos kasama dyan ay mga translations din. Makita natin mamaya na may maraming translations sa Old Testament, tapos mayroong sa New Testament, tapos mayroong translation din sa sa tribulation period, at saka may translation din doon sa millennium. So kung gaano karami itong resurrection ay makita natin na talagang hindi pwedeng isa-isa lang na isang general resurrection. Okay, dandahan tayo. Sino itong sa fourth resurrection na ito? All infants who died in innocence from all dispensations. Sa period ng innocence, walang namatay doon sa panahon nila ni Adan doon sa Garden ng Eden kasi wala pa sila anak. At hindi naman sila ni Adan namatay physically doon, although they died spiritually in the period of innocence. Sa dispensation ng innocence, may namatay na doon. Ang una, si Adan at si Eva. Pero hindi physical pa. Namatay sila, 900 years ng edad nila eh. So tama man si Satanas na nagsabi, hindi kayo talaga mamatay. Hindi kayo talaga mamatay physically. But spiritually, namatay na sila kaagad as soon as they ate of that fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Okay, they did not belong
itong infants nga namatay, they do not belong to the category of saints. Hindi sila pwede matawag na saints, itong mga innocent nga namatay. Kasi ang saints siya, na-declare na dead physically and spiritually because of sin. Kasi nakarating na sila sa age of accountability. So hindi mo masali doon ang mga innocent sa saints. Kaya ang ating mga theologians as early as mga 500 years ago, may mga theologians na nagsasabi na ang mga innocents kung mamatay ay hindi mo sila malagay sa kategory ng mga saints. Kaya they will not also rise, hindi sila magsama sa saints ng number 1. Ulitin natin, this group is identified. Ang identity nila theologically, kasi hindi natin makita yan sa Bible, yung safe. Ang term na yan ay gin-supply lang yan ng mga theologians to differentiate them from the saints. So theological lang yan ang term na yan. Huwag nyo hanapin yan sa sa concordance, kasi ang safe sa concordance ay iba yung kahulugan yan. It does not refer to a single category of humans that die. Kaya ang sabihin na lang natin na hindi sila saints. So, they did not rise with first fruits number 1. First fruits number 1, saints yun eh. Many bodies of the saints arose after Christ arose. Doon sa Matthew 27. Pagkatapos hindi rin sila kasali nga ma-rise sa number 2. Ang number 2 ay rapture ng church. They will not rise with the church because ang mag-resurrect sa church age ay yung mga saints lang sa church age from Pentecost up to the rapture. Hindi sila makasali doon kasi hindi naman sila saints of the New Testament. Kahit na sila namatay sa New Testament times o sa church age. Maraming innocents kasi sa ngayon na namatay during the church age. And of course, their souls will be also in paradise in the third heaven under the altar. But, hindi pa sila ma-resurrect during the first fruits number 2. Okay, ang first fruits number 3 ay yung mga tribulation saints. May mga namamatay na rin doon. Sa 7 years, marami din namamatay na innocents. But, because they are not saints, pumunta lang sila muna doon sa ilalim ng altar. Kaya na yan, marami na niyan sila doon. Imagine ang mga innocent sa panahon ni Noe nga nalunod sa baha. Andoon ngayon sa altar na yan. Ang mga innocents na namatay from Pentecost, both unbelievers, lahat na inosente ng mga unbelievers, lahat na inosente ng mga Muslims. Hindi yan sila, lahat na innocents of all nations are specially cared for by God. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga Fariseo, sabi niya, at saka sa mga leaders ng Hudyo, sa Matthew, sabi niya, I think it's in 18, Matthew 18, sabi niya, do not despise these little infants. Kasi sabi niya, magulo ito eh. Do not despise them. Because the heaven is full of them. Marami sila sa third heaven. Marami sila doon sa ilalim ng altar. Silang pinakamarami doon kasi 2/3 of the whole population of the world that ever lived died before they reached the age of accountability. So karami-rami niyan. That's why we have another pamphlet that just talks about the innocents. And kung ma-finalize natin yan, we'll make it available for all. It's a very interesting study kung ano ang role ano ang redemption program ng Panginoon para sa mga inosente. And you are going to be, I had been surprised at how good and gracious God is sa mga bata na ito. So because they could not reign also as kings and priests in the kingdom. So there is no reason why you should resurrect them when Christ comes back for His kingdom, because they will not be reigning with us. Tayo yang i-resurrect at saka mag-reign. The angels are not even going to be part of the kingdom of the Lord Jesus Christ as kings and priests. Kasi ang kings and priests, mga redeemed lang yan from all dispensations.
Kaya mga humans yan, but they have already been resurrected and glorified. Okay, so yan ang una. All infants who died in innocence. Marami yan sila. Nadagdagan pa nga doon sa nasabi ni Jesus, do not despise them because their angels, guardian angels yun, their angels in heaven are always beholding the face of the Father. Sila lang ang nasabihan na may angels. Israel, sa napag-aralan natin, may guardian angel ang Israel, ang mortal Israel. That's why nobody can destroy Israel during this period sa redemption program. Hasta nga magiging kingdom sila, magiging empire sila because Michael, the archangel, is their protector. Inassign ng Panginoon yan si Michael sa kanila because many of them are not indwelt by the Holy Spirit. Ayaw nila kasi tumanggap sa Ebanghelyo ni Kristo. But they are protected by God, especially because they are going to be used by God also after the church age. Balik sila yung representative ng gawain ng Panginoon sa tribulation period, ang 144,000. Tapos sila rin ang representative, ang mga bagong bata, mga inosente na papasok doon sa millennium. They are going to be the Israel that is new. Yan ang new na Israel. The Israel in the kingdom of the Lord Jesus Christ. Okay. Ang pangalawa na kasama sa first fruits, number 4 are the millennium saints. There is no mention of resurrection of millennium saints at the end of the millennium. Kahit hanapin mo pa dyan sa buong Revelation at sa buong Bible, wala dyan ng schedule ng resurrection ng millennial saints. Kasi walang mamamatay nga saints, they will go over 1,000. Kasi ang pumasok doon na bata nga 2 years old, he will be 1,002 at the end of the millennium. At hindi naabot yan ng mga tao doon sa first millennium. Kasi ang unang millennium, ang pinakamatanda doon ay si Methuselah lang. And he was 969. Pero itong mga sa millennium, ang mga bata nga sa lahat ng mga nation that entered as 1 year or 2 years, pagkatapos ng millennium yan, kung hindi sila ma-deceive ni Satan sa Gog and Magog, they will not die anymore. They will be translated. Katulad din yan ng panahon ng church. Nga maabutan ng rapture ay hindi na yan sila ilibing at mabulok pagkatapos resurrect. In a twinkling of an eye, they will be immortalized. Although, nasabi na rin natin na ang immortalization na yan will take maybe just 1 second lang or even less. But the transfer of the soul and spirit from the mortal body to the immortal and glorified body will still be physical death. Bali, physical death pa rin yun. Otherwise, God is going to be lying when He told Adam, the moment you eat of that tree of the knowledge of good and evil, ye shall surely die. O ngayon, kung wala pala ng death, then sa translation, kung hindi yan death. So, theologically and biblically speaking, death is a transfer of the soul and spirit from the mortal body to the incorruptible body. Then, of course, ang sigurado at tiyak na daanan ng lahat ay yung spiritual death. Okay, only those, banggit ko na lang dito, although hindi dapat yan sila banggitin dito because they are not part of the first fruits. Para lang na maklarify. Only those from the place of torment will be resurrected for the great white throne judgment. Okay, so mahalaga yan dahil mamaya makurikan itong atin concept for many hundreds of years na nagiging mali din. And we have to recognize that as our mistake. We had been teaching for a long time. Sa katulad sa akin, I had been teaching for more than 50, 55 years. Or even siguro mga 60 na. Kasi when I was 10 years old or even 12 years old, pinapaturo na kami sa DBBS during our time.
Hindi, nang mapa-enroll kami DBBS, sabi nang nag-enroll, hindi na kayo i-enroll. Tuturo na kayo. That was grade 6 kami, pinaturo na kami ng DBBS para sa mga bata na maliliit. So, train nila kami. So, kung bilangin mo yan, ang tagal-tagal na natin. And yet, ang concept na akala namin ay nawala na sa resurrection ng saints. Nakalimutan namin na may resurrection pala ng saints. And I hope that those of you who had been bothered by this doctrine of resurrections are listening, and then para na ma-filter ninyo kung ano ang tama at anong mali. Nakalagay kasi sa ang ating sinasagot ngayon, kailan ito? Kailan ang resurrection at translation ng first fruits at first resurrection? Sabi sa Revelation 25, after nga nakita ni John na ang lahat ng mga saints sa tribulation ay nabuhay na muli, pagkatapos ang lahat na first fruits, number 1, number 2, at number 3, nabuhay na uli, pinakita sa kay John sa Revelation 24. Yan. So nakita ni John, and they are coming down. They are going to come down. Ang unang tatlo, they will come down to Armageddon kasama ni Jesus Christ. So, nabanggit doon, after that is, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years are finished. May mga naiwan pa pala na hindi pa bubuhayin, pero kasama pa rin ng first resurrection. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. At ito na resurrection ay tinawag ito ni John the Beloved, this is the first resurrection. Bakit niya kaya gitawag na first resurrection? Kasi ang mga resurrections na kanyang nasulat sa kanyang revelation ay hindi kasali yung number 1 at number 2. Ang resurrection niya na nasulat doon ay yung resurrection lang ng tribulation period. Kaya ang first resurrection doon sa tribulation period ay kasali na yon ang resurrection ng tribulation saints. Kaya lang ito sila, ang saints na buhay before the millennium kasi kailangan na mag-reign sila. But the saints, itong mga saints na ito nga hindi kasali sa saints, ay hindi yan sila resurrect pa kasi i-resurrect mo sila, wala man sila assignment doon, they will not be reigning with Jesus Christ. So doon lang muna sila sa third heaven kasama sa holy angels. Yan ay nabanggit na rin yan natin. Na ang mga holy angels, hindi rin sila bababa para nga magtulong doon sa millennial reign ni Jesus Christ. Ang tutulong sa millennial reign at payagan ng ating Panginoon na mag-reign as kings and priests with Him are only the resurrected saints from the Old Testament, Jews and Gentiles, from the church, Jews and Gentile saints, from the tribulation period, Jews and Gentiles. Sila lang ang resurrected na mag-reign kasama ni Jesus Christ, not the angels. Okay. Kaya nga mabuti na rin na nabanggit doon na do not despise these little ones because heaven is full of them. Plus, their angels are always beholding the face of the Father in heaven. So during the millennial reign, ang matira sa third heaven ay yung Ama, and maybe kasama sa Ama ay ang Holy Spirit, kasi palagi hindi naman kailangan Jesus Christ is already here. Although na maaring the Holy Spirit, because dalawa sila ni Jesus ang agent for redemption, he will be active also in the millennial kingdom. Kaya lang hindi masyado nabanggit doon ang ministry ng Holy Spirit. It's all the ministry of Jesus Christ and the saints. Okay, so theologically, hindi mo sila pwede ibaba pa. Kaya antayin mo muna ang milenyo matapos at saka sila bubuhayin. Yun ang first resurrection. Then,
At that time, sa end ng tribulation ng millennium, all the unsaved be resurrected from the place of torment to be condemned at the great white throne judgment and cast into the lake of fire. Samantalang itong mga innocents, they are going to be resurrected at doon sa great white throne judgment, na pag-aralan niya natin yan, na isama sila doon ng Panginoon sa pila ng mga sheep. Doon na natin yan sila ilalagay. Kasi from that point, lahat na safe at saints ay dadalhin na ng Panginoon sa new heaven and new earth. Wala nang pupuntahan yung mga innocents, ng mga bata na resurrected. Walang third place o ikatatlo na lugar na para lang sa kanila. The grace of God will take care of them, and they are going to be glorified in heaven just like all the saints, all because of Calvary. Okay, ganon. Kaya wag natin i-minimize at atin maliliitin ang nagawa ni Kristo sa Kalbaryo. Without that, nobody goes to heaven. Ito yung resurrection ng unsaved from the place of torment. Revelation 20:11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. Ang term na ito, from whose face the earth and the heaven fled away, ang tinutukoy dito ay ang mga karami ng mga binuhay galing sa place of torment. Kung gaano karami ang namatay na hindi mananampalataya for 7,000 years ng buhay ng tao sa mundo, walang nabawas dyan. Lahat sila ay binuhay ng Panginoon. Kaya ang description doon, nang napansin na nila na sila ay dinadala na ng Panginoon para iharap doon, may na yan sila. May damdamin na yan sila nga lagot na tayo nito. And therefore, dito that the heaven fled away and there was no room for them, this referred to them na kung maaari lang, hindi na sila magharap doon. Biro mo kung layo pa, makita mo na ang glory ni Jesus Christ sitting on His throne, and you know that that is going to be the final judgment. At nalaman naman niya nila na hindi natin tinanggap yan Kaya kung ikaw ipatawag na ng iyong ginapastanganan ng buhay ka pa, pagkatapos ginapalapit ka doon, anybody naturally will avoid the throne. Pero wala sila magawa, ipon sila. Diyos ang maghilira sa kanila as goats. And I saw the dead. Ito mga dead, small and great, stand before God. Ang tinutukoy talaga dito, ang mga goats. Pagkatapos, may mga sheep sa kabila. Akala natin nang tayo nasa seminary pa na ang lahat na teachers ko, naalaala ko, hindi daw mag-appear ang saints doon sa Great White Throne Judgment. Kasi ang a-appear daw doon sa Great White Throne Judgment ay yung mga unbelievers lang. Papaano? Ang goat at sheep nilagay nila before the millennium. Instead of ang goat and sheep dyan is the Great White Throne. Ang sheep, lahat yan, daladali na yun sa langit. Ang goat naman, lahat ay tatapon na sa Lake of Fire. Walang itapon sa Lake of Fire na grupo, except yung Antikristo at ang false prophet. Sila lang yung dalawa yan na nilagay doon sa Lake of Fire before the millennium. All the rest, including the fallen angels and Satan, will be after the millennium. So, itong tinutukoy dito, na mga nagharap sa Panginoon and the books were opened, dalawang grupo ng books ang binuksan doon. Una, ang books. At ang books na yan ay yan ang biography ng lahat na hindi mananampalataya. Kasi listahan ng Holy Spirit ang naglista doon ng lahat na kasalanan nila na hindi napatawad. Wala naman ng napatawad na kasalanan yung mga yan. All of their sins, from the first sin in thought, in word, and deed, when they were of age accountability. Nakalagay yan dyan sa books na yan, at ang ID na yan ay nilagyan ng Panginoon kanino yon.
Hindi pwede magkamali na buksan ang books ng iba, pagkatapos yun ang gamitin na hatol para sa sayo. The books is going to be really yours. At God will know that. Kaya lang, ang ID doon ay hindi yung ID mo sa nanalista doon sa census. Hindi yan. God will give you another ID doon. And He has a serial number for all unbelievers. And He also has serial numbers for all saints. Kaya lang, ang atin niya, ang mga ligtas niya, ang seal nila, ang Holy Spirit eh. So, ito yung mangyari noon. Bantayan nyo dahil ang sabi dito, another book was opened, and that is the book of life. The book of life is a list of all humans that ever lived from conception until death, na hindi nabura ang pangalan nila kasi ginpermanente ng dugo ng ating Panginoong Kristo. When your name is listed in the book and you are given an ID when you were conceived, hayaan muna ng Panginoon yon na yan ay pabayaan lang ang pangalan mo dyan. Ngayon, habang tumatanda ikaw, ay pinapaliwanagan ikaw ng katotohanan kung paano maligtas. Maybe the first time you heard about it was in the Vacation Bible School. You were not interested. Tapos, later on, high school ka na, naka-attend ka ng mga Bible studies sa school, you still will not interested. Nag-college ka na, may mga Bible studies doon sa college, then doon ka nakapag-isip ng mabuti. Then you become a child of God by grace through faith in Christ. Then when you did that, then your name is going to become permanent. Hindi na mabura yun. Kasi ang book of life ay hindi yan sinusulat kung ikaw magtanggap sa kay Jesus. Kundi sinusulat yan nang ikaw ay na-conceive at nabuhay. And then, it is blotted out if you die without Christ. Yan ang there is blotting out of names. Kaya ang written doon ay written na yan sa panahon pa ng ikaw ay na-conceive. Nasulat na yan. Yan ang doktrina ng Book of Life na yan. Kasi book of human that ever lived on earth. And then pagdating sa Great White Throne, namatay ikaw. Kung namatay ikaw kahapon nabura na pangalan mo. Ngayon hindi ka pa patay, buhay ka pa. Andoon pa rin ang pangalan mo yan. Hindi yan buray ng Panginoon mintras buhay, because He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But kung ayaw mo, and then tomorrow you die, then as soon as you die physically, then your name and ID there is going to be burahin yon, tapos idikit doon sa iyong biography. Now ngayon, kung ikaw na ang tawagin, ang libro mo na rin, mga libro yun ba, ang libro mo na rin about you and your sins, yan ang mabasa doon. And the dead, tingnan mo, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ang namatay lang, na wala ng kapangalan nila sa Book of Life, nalipat na sa kanilang books para na ang temporary na pangalan nila doon. Kasi kung ikaw tatanggap sa Panginoon, yung listahan ng kasalanan mo will be blotted out. Baliktad eh. Kung ikaw tatanggap sa kay Kristo, ang pangalan mo sa books mo ay burahin ng dugo ng Panginoon. Blotted out. And then, maiwan tuloy, wala ka na ng books na basahin laban sa iyo. Kasi that's all blotted out by the blood of the Lord Jesus Christ. So, dalawa ang blessing ang makuha mo pag ikaw ay tatanggap sa Ebanghelyo ni Kristo. The blessing of the removal of all your sins. It was cast from as far as the east is from the west. It will never meet again. It is buried in the depths of the deepest sea. Then, sin is going to be blotted out. Then it's going to be forgotten forever. So hindi na, wala ka ng books doon. Pag ang pangalan mo sa Book of Life, you have nothing anymore about you that is going to put you in the lake of fire because all your sins are blotted out. Kaya may kanta tayo na maganda bata pa kami, alam na namin yon.
My sins are blotted out, I know. My sins are blotted out, I know. They are buried in the depths of the deepest sea. Dapat siguro ang kantahin niyan, dapat, they are buried in the depths of the deepest sea. Patataas nila ang deepest, daw hindi naman eksakto yun. Ako sa bayang may pest pa. Deepest. Tama pa rin, correct pala. Okay na rin. So, that's a very simple song. But that is a very important sermon. When you are in the book of life, all of us had been there. Ang malungkot ay ganito, mga kapatid, mga kaibigan. Nasulat na ang pangalan mo nang ikaw pinanganak. Disgrasya pa. Nabura. Wala na ng masama nga pupunta ka sa airport na may ticket ka. Pagkatapos, fake pala yung ticket mo. Nang pagpasok mo na doon sa airport at tiningnan na yung doon, yung listahan ng sa itinerary doon, sino nakasakay. Your name is not there, it's blotted out. Hindi ka makasakay. Kuha ka ng bagong ticket. Okay, so, yan ang mangyari dito sa resurrection. Okay? So, kung balikan natin, kasi ang haba na ng explanation, kung balik muna tayo dito sa itong after the millennium, the rest of the dead, live not again. Ang una dyan, yan ang mga inosente na mga bata na hanggang sa panahon na yon ay wala pang isa na nabuhay muli. Pagkatapos, ang mga saints ay translate. And then after that, ang mabuhay dito sa harap ng Diyos, dito sa Great White Throne, ay they are going to face the judge doon. At ang judge doon ay si Jesus Christ. It's not the Trinity. Akala ako dati Trinity ang maghaupo doon. It's Jesus Christ. Alone, He will be judging. Kasi siya na rin nagsabi the Father has given unto me all judgments. All judgments doon sa dulo is going to be done by the Lord Jesus Christ. Kasi siya ang Redeemer. Siya ang napakaw sa krus. Siya ngayon ang magsingil sa atin. Okay. And yan, ito na, the sea gave up the dead. Ang sea gave up the dead, mga dead ito ng unbeliever. Kasi ang mga namatay na Christians ang kinain ng pating, o kaya namatay sa gera doon sa dagat, ay wala na sila dito sa Revelation 20:13. Kasi saan na sila? Ay na-rapture na yun at na-resurrect sa number 1, number 2, at number 3. So itong 2013, the sea gave up the dead which were in them. Wala dyan ng saint. Walang ng saint dyan kasi 3 na ang nangyari, 4 na ang nangyari before this. Unbelievers lahat yan. Nakita natin? Yan, delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. Kasi hindi sila tumanggap sa kay Jesus Christ. Kung sa nakatanggap sa kay Jesus Christ, we are going to be judged according to the righteousness of Jesus Christ. Kaya pag itingnan tayo, righteousness ni Jesus Christ, we will not be judged and condemned anymore because of Jesus Christ. Wala sila Kristo Kaya wala Kristo, okay, tama yun ng mga nagaturo nga kulto, nga gamitin ng Panginoon ang works natin para ihatol sa atin. Ang problema, wala siyang maganda doon sa nagawa natin. Hindi yan timbangin nga, kailangan pa yan timbangin. Hindi na kailangan timbangin yan kung alay na mas mabigat Kasi walang kasalanan nga napatawad At walang goodness nga nalagay Totally depraved. Hindi na kailangan timbangin mo. Tingnan mo lang yan ay alam mo na talaga na magaan yung isa. Wala bigat yung isa Can you see a balance nga? Kaya maganda kung minsan, hindi yung ang balance talaga na nakaganon Mas maganda yon. Kasi, kailangan mo pa ilagay dito kung saan na mabigat, na dito wala ka, bakanti, wala ka sa nakikita. Ang lahat na bigat dito nga itim, nga mga basurahan na yung dito. Pag ilagay yan dito,
talagang, mabigat yung kasalanan mo kasi sa righteousness. And so, there nagka-problema yung dating daan dyan dahil timbangin daw muna doon. Anong laban mo sa timbangan ng Diyos nga wala ka Kristo? Si Kristo ang malaking timbang. Only Jesus Christ. Revelation 20:14. And after that, death and hell were cast into the lake of fire. Ito na yung second death. Ang isang tawag nito is eternal death. Yan, eternal death yun. The second death. So death, your spiritual death at iyong physical death, at ang hell nga doon ka nanggaling sa place of torment, kaya nga doon ka sa Hades dahil ang kasalanan mo wala napatawad. So, ang lahat na sa iyo, at ang kalagayan ng mga tao doon sa Hades, sa Lake of Fire, nawala na yan lahat. Inipon na ng Panginoon and then put them into the Lake of Fire. So, pwede nating sabihin na yung Hades doon na place of torment ay either nawala yun or isinama na ng Panginoon sa Lake of Fire. As ng bottomless pit doon, sinama na rin ng Panginoon sa Lake of Fire. But hindi kasama dito yung bottomless pit kasi bottomless pit dahil mga anghel lang yun Iba naman yan sila. Pag-aralan naman natin yun yung condemnation ng angels. That will be another topic. 15. Whosoever has not found written, kasi nabura na in the book of life was cast into the lake of fire. Mahaba-haba pa ito kasi gusto ko gamitin ito ito lang muna ang basahin natin to prepare us for our lesson tomorrow. For many years, we had the perceptions that this verse refers to the unsaved from the place of torment. Itong the rest of the dead, rise not again. But the mention of the first resurrection, over which the second death has no power, had been a lingering problem. Solbahin natin yan. Bakit the rest of the dead sa Revelation 24 at 25 does not refer to the unbelievers. It refers to the innocent babies nga up to the time ay hindi pa sila nabuhay muli. Andoon pa rin sila. Biro mo nakababa na tayo mag-reign with Jesus Christ. The souls of the innocents are still in the third heaven. Naghihintay yan sila. Ibaba yan sila kasama sa holy angels and then enter. Dito magsali sila sa great white throne and then together angels and man na redeemed will go to the new heaven and the new earth forever and ever enjoying the glory of God. And at that time also, ang lahat na wala nakita sa Book of Life, ang pangalan kasi nabura, will all be in the lake of fire forever and ever. Doon nagtagpo, yun ang lahat sa judgment seat at sa great white throne, doon nagtagpo ang lahat na mga ligtas na na-rapture at saka na-resurrect at ang lahat na galing sa place of torment na na-resurrect. Doon lang sila nagtagpo sa great white throne para napapunta na sa langit at impyerno. But wag mo sabihin na lahat binuhay doon sa dulo. Ang binuhay doon sa dulo, innocent babies lang. At ang translate sa dulo, saints lang. Ang dito sa kabila, lahat binuhay at tinapon sa impyerno. Well, we will deal with that tomorrow night. Let us pray. Salamat po Diyos sa clarity na binigay niyo sa amin na hanggang sa ngayon, although we may still have difficulty explaining this to be understood by everybody, kami po naniniwala na pasimula lang ito ng bagong perception na matagal na nandyan sa Bible at hindi lang namin napansin.
So salamat na sa ngayon ay nakita namin in this past few years with your help. May we see more of your revelations in the coming days as we wait for the coming of the Lord Jesus Christ at the rapture. In whose name and for his sake we pray. Amen. Let us sing our closing song. There's freedom wants to tell your faithfulness to future generations, and say that we did well to shine the light of love and your salvation. From the heavens flows your love, it reaches to the skies. But here on earth your faithfulness we see in our lives. The faithfulness of God through the years. Unchanging is his holy name, from age to age the same. We boldly to your throne draw near. Your tender love dries all our tears and gently calms all our fears. The faithfulness of God through the years. As the years unfold and tell, and as our lives become a part